Nais mo na bang tuklasin kung ano ang tunay na nangyari kay Jesus mula sa edad na 12 hanggang 30? Sa loob ng mga panahong iyon, tila pansamantalang huminto sa paghinga ang kasaysayan. Ang mga pahina ng Ebanghelyo ay yumuko sa isang malalim na katahimikan at ang tanging iniwan sa atin ay huni ng hangin kung saan maaaring naglakbay ang batang guro. Habang patuloy siyang pinagpupugayan dahil sa kaniyang mga himala, mga talinghaga at sukdulang sakripisyo, nananatiling nakakubli ang kabanatang ito ng kaniyang kabataan, parang lihim na inipit sa pagitan ng dalawang pahina na kailangang buksan ng mambabasang may sapat na tapang at pag-ibig. May mga naniniwalang ginugol niya ang mga tao na iyon sa malalayong lupain. Baka tumawid siya patimog silangan, kinaratnan ang mainit na hangin ng India o ang malamig na hininga ng Tibet at umupo sa paanan ng matatandang guro upang makinig sa mga awit ng Veda at mga kasing tahimik na dalangin ng sangha. Kung ganoon, hindi katakatakang makitaan natin ang kaniyang mga pahayag ng nakapangingilabot na pagkakatulad sa pilosopiyang Budista, Hindu at Jain, pag-ibig sa kaaway, pagiging maamo at di karahasan. Subalit bakit ganap na tahimik ang Biblia tungkol dito? Posibleng naiwasan ng pluma upang ang salitang espiritu ang magsalita. Kung sakaling totoo ang teorya, magbabago ba nito ang ating unawa sa kaniyang mensahe o lalong magpapatibay na ang liwanag ay dumadaloy saan man hinihinga ng tao ang Diyos? Manatili ka, sumama sa akin at pagnilayan nating mabuti ang isa sa pinakadakilang misteryong hindi pa lubusang nalulutas, ang nakatagong yugto sa buhay ni Jesus na maaaring magbukas ng panibagong pinto sa kaniyang malalim na karunungan. Ang kasaysayan ay madalas magsimula sa isang dramatikong tunog, tulad ng pagbubukas ng templo sa Jerusalem nang siya'y 12. Ngunit pagkaraan ng marcha ng tambol, bigla itong nagiging bulong. Matapos mapabilib ang mga guro ng kautusan, bumalik si Jesus sa Nazaret at muling naging piling anak at simpleng alagad ng amang si Jose. Doon, sa pagitan ng mga troso at pako, pinanday ang katahimikan. Iniisip ng ilan na baka roon lang siya nanatili, tahimik na lumalago sa karunungan, tangkad at pabor ng Diyos at tao. Pero iniisip din ng iba na maaaring nag-ugat sa kaniya ang pagnanais humayo, ang parehong apoy na nagtulak kina Abraham at Moises na lumampas sa kanilang baryo. Kung tutuusin, nakatayo ang Nazaret malapit sa mga rutang komersyal na dinaraanan ng mga karabanang Arabo at Siryanong mangangalakal. Sapat na iyon upang mabuksan ang guni-guni ng isang magaling na binatilyong karpintero. Isiping tumawid siya una sa Alexandria, ang lungsod na kumikislap sa pagitan ng Mediterranean at disyerto. Kapag sumapit ang dapit hapon, nagliliyab ang tore ng Paros at nilalakbay ng sinag nito ang dagat, para bang nagbubukas ng pinto ng kaalaman. Maaaring nakita ni Jesus ang mga scroll ni Plato, Heraclitus at Hermes Trismegistus, nagdidili-dili sa ideyang ang nasa itaas ay gaya ng nasa ibaba. Marahil iyon ang binhing muling sisibol sa kaniyang panalangin sa mata ng mga alagad. Mangyari ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa mga bulwagan ng silid-aklatan, natutunan niyang ang Diyos ay mahahanap sa agham, tula at lohika, at na ang karunungan ay naglalakbay ng higit pa sa wika ng Israel. Mula roon, marahil sumakay siya sa sasakyang Phoenician, tinawid ang dagat pula at bumaba sa baybayin ng Malabar sa India sa maalwang daungan ng Muziris na umaalingasaw sa pamintang itinitinda sa buong mundo. Narinig niya ang wikang Tamil sa pamilihan, ang mantra ng mga sadhu sa pampang, at ang mababang ugong ng sitar sa lilim ng punong banyan. Sa gitna ng maingay na kalakalan, baka natuklasan niya ang katahimikan ng ahimsa, ang kapangyarihang hindi sumugat upang magwagi tumimo sa kaniyang puso ang aral na ang tunay na lakas ay nakalulungaw sa kahinahunan, isang binhing bubuka sa sermong magsisimula sa mga salitang mapapalad ang mga maamo. Hindi nagtatapos ang paglalakbay sa kapatagan. May teoryang umakyat siya sa mataas na lupain. Tinahak ang madudulas na landas patungo sa Ladakh at Tibet. Doon, sa manipis na hangin at harap ng marmol puting stupa, nakilala niya ang konsepto ng bodhisattva, ang pusong nagpipigil sa sarili sa paghahangad ng ganap na kaliwanagan hanggat may isang nilalang pang naliligaw.
Noong bandang huli hinugasan niya ang paa ng kaniyang mga alagad at nagsabing ang anak ng tao ay naparito upang maglingkod, mariing kaalyado sa diwang bodhisattva. Sa mga gabi ng pagsasanay sa pagmumuni, naramdaman niya siguro ang tibok ng disiplinang nagpapalawak ng pakikiramay. Bawat hakbang, bawat hininga ay dasal para sa buong sangnilikha. Ngunit hindi lahat ay silanganing alamat. May nagsasabing bumalik siya sa Judea, sumali sa pamayanang Esene sa Qumran, kung saan isinusulat at iniingatan ang mga scroll ng dagat patay. Doon, sa komunidad na nagtatakwil sa labis na karangyaan, natutuhan niya ang kahalagahan ng paghuhugas, panlipunang katarungan, at matibay na pag-asa sa pagdating ng paghahari ng Diyos, mga paksang namayani sa kaniyang pagtuturo. Makalipas ang maraming taon kung doon niya kinatigan ang ideya ng bagong tipan na umaagos sa dugo, hindi nakapagtatakang inilalarawan din ng mga isina ang kanilang sarili bilang mga anak ng liwanag. Anumang ruta ang totoo, nariyan ang ebidensyang nanghihikayat. Ang librong Life of Saint Isa na di umano'y natagpuan ni Nikolai Notovich sa monasteryong Hemik. Ang sabi-sabing mga palimpsest na dininig ni Swami Abhedananda. Ang kwentong Rosa Bal sa Kashmir, kung saan raw namahinga ang isang guro mula sa kanluran. At ang mga papeles ng kolonyal na opisyal na nagtala ng usap-usap tungkol sa Jesus in the East. Bagamat pinagtatalunan ng mga historiador ang kredibilidad ng mga ito, hindi maikakailang may matamis na ligalig sa isipang posibleng tinawid ni Jesus ang mga bundok at dagat. At ang ligalig na iyon ay nakapagpapagitla ng panibagong pananaw, na ang liwanag ay hindi iginapos ng koordinado ng latitude at longitude. Sa kabilang dako, may mga nagsasabing walang dahilan para lumayo siya. Sapat na ang Palestina bilang sangang daan ng kultura at pilosopiya. Totoong dumadaan sa Caesarea Maritima ang mga sinaunang Griego, Egyptian, Persian at Indian na mga ngalakal. Maaari siyang nakipag-usap sa kanila nang di na kailangang umalis. Ngunit anuman ang heograpiya, mas mahalagang basahin ang espiritual na agenda. Hinawakan niya ang puso ng bawat tradisyon, piniga ang diwang ginto, at ipinakita na ang totoong relihiyon ay pag-ibig. Ang agwat sa pagitan ng 12 at 30, kung gayon, ay nagiging salamin din ng ating gobyerno ng puso. Bawat isa sa atin ay may silent years, panahon ng paghihintay sa unang trabaho, panahon ng pangungulila sa gitna ng pandemya, panahon ng kabiguan sa unang negosyo, panahon ng pahinga sa pagitan ng pag-ibig at muling pag-ibig. Sa tuwing tila walang nangyayari, baka doon tayo sinasanay na kuminga ng mas malalim, makipag-usap sa Diyos sa wika ng balat at buto, at makinig ng walang panghuhusga. Kapag natatauhan tayo, matutuklasan nating pinupuno ng Espiritu ang espasyo, pinahihinog niya ang diwa hanggang sa maging ubas na pwedeng gawing alak. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang maging peregrino ang kaluluwa. Hindi man tayo makapunta sa Ladakh o Muziris, pwede tayong maglakbay paloob. Bawat pag-akto ng kagandahang loob ay isang liit na pag-ahon sa bundok. Bawat tawid sa pagkakaiba ng relihiyon ay isang tulay sa Silk Road. Kapag nag-aalok ka ng kapatawaran, nagsasalin ka ng kaalamang hinango sa ahimsa. Kapag pinipili mong maging maamo, ginagampanan mo ang turo ng bodhisattva. Sa gayong paraan, ang kwento ng nawawalang taon ni Jesus ay nagiging salaysay din ng ating paglagong espiritual. Maraming taon pa ang lilipas bago tumindig si Juan Bautista sa disyerto upang maging tinig ng nangangalampag na katotohanan. Sa sandaling humakbang palabas si Jesus mula sa lilim ng pribadong buhay, dala niya ang isang preskong imahinasyon ng kaharian ng Diyos. Imsahinasyong pinaghalong propesiya ni Isayas, talinghaga ng silangan, at wagas na pakikipagkapwa. Marahil napatunayan niyang makapangyarihan ang pag-ibig sa sari-saring anyo, kaya't nang makita niya ang magkakahalong tao sa tabing dagat ng Galilea, agad niyang nabasa ang kanilang gutom at pag-asa. Bumukal sa kaniyang labi ang mga salitang naghahagkan sa pilosopiya at praktis. Salitang hanggang ngayoy bumabagabag at nagpapayapa, sumasaway at yumayakap. Sa dulo, maaring hindi natin kailanman mapatunayan kung naghanda ba siya ng tsaa sa mga rubong Tibetan o nag-alay ng bulaklak sa Ganges.
Ngunit maaaring hindi rin iyon ang tunay na mahalaga. Sapagkat kung ang mga tao ng katahimikan ay itinago upang paalalahanan tayo na may malalim pang kwento sa bawat tao, kung gayon, ang pinakamainam na tugon ay ang igalang ang hiwaga at hayaang ang hiwagang iyon ang magtulak sa atin na maging mas mapagkalinga, mas mausisa at mas matapang maglakbay papunta sa Diyos at sa kapwa. Sa gayong paraan, nagiging buhay nating ebanghelyo ang missing years. Hindi man natin alam ang buong itineraryo, ngunit alam nating patuloy tayong tinatawagan na hanapin, yakapin at ibahagi ang liwanag. Marahan nating balikan ang pinakamaagang nagtatangkang punan ang puwang, ang sinasabing Life of Saint Isa na umalingaw-ngaw sa kanluran ng ilathala ni Nikolai Notovich, isang Rusong manlalakbay, noong 1974. Isinalaysay niya na habang nagpapagaling sa nasugatang binti sa monasteryong Hemis sa Ladakh, ipinabasa raw sa kanya ng mga lama ang matandang tekstong Tibetan na nagsasabing si Isa, mahal na anak ng Diyos, ay namalagi sa India at Tibet bago bumalik sa Judea. Pinuno ng pambihirang detalye ang manuskripto, ang batang guro na nag-aral sa mga pandita ng Veda, bumatikos sa sistema ng kasta at tumawid sa Himalaya upang pag-aralan ang karunungan ng Buddha, kaya't kaagad na umapoy ang imahinasyon ng Europa. Subalit kasabay ng pagkapukaw ng damdamin ay lumitaw ang mga bumabatikos. Ayon sa Fransiskanong eskolar na si Father Hippolyte Desideri, walang ganitong kwento sa mga koleksyong canonical ng Tibet. Ipinakita rin ng mga misyonerong Pranses na sina Hue at Gabet na hindi nila nakita ang sinasabing scroll nang sila'y manaliksik. Sa kabila nito, may mga modernong monghe tulad ni Abbot Yeshe Thubten na nagsasabing posibleng may nawala o sinadyang itago matapos ang pananakop ng mga Qing. Ang tanong, paano nasusukat ang katotohanan kung ang mapuputong pahina ng kasaysayan ay pinagmamay-arian ng mga puwersang politikal, sagrado at personal na agenda? Lumipat tayo sa ika-20 siglo. Noong 1930, isang Britong opisyal na nagngangalang Swami Abhedananda, na dati ring disipulo ni Swami Vivekananda, ay nagtungo sa Hemis at iginiit na nakakita siya ng katulad na teksto. Dala niya pagbalik ang mga sipit litrato na ikinabagabag ng simbahang Romano. Ang mga sipi ay tila sumasang-ayon sa pangitain ni Notovich. Ngunit muli, walang pangunahing orihinal na dokumento ang naisapubliko. Lumilitaw ba rito ang pagsasabuatan? O baka naman likha ito ng taimtim na pagnanais na patunayan ang panrelihiyong pagkakaugnay? Sa lahat ng ito, lumangoy ang isipan ng mga gabitin. Ang ideya na maaring nag-uugnay sa tinang isang guro na lumampas sa mga hanggahan. Habang pinag-uusapan natin ang India, hindi maiiwasang banggitin ang Rosa Bal sa Kashmir, isang libingang pinaniniwala ang himlayan ni Yus Asaf na isinasapangalan ng ilan kay Jesus matapos umano'y mabuhay mula sa krus at lumikas sa hilaga. Noong 1973, binisita ni Andreas Faber-Kaiser, isang historiador na Aleman, ang lugar at nakatagpo ng mga alamat tungkol sa isang dakilang propetang dumating mula sa kanluran, nagkaroon ng butas sa paa at nagturo ng mapagbigay na buhay. Ngunit hinamon ito ni Dr. Farooq Khan, lokal na antropologong Muslim, anya, ang libingang iyon ay kay Sheikh Noor Uddin, isang Sufi na namatay noong ika-15 siglo. Gayunman, ang eskriba ng templo ay nananatiling tahimik sa likod ng salaming kahon kung saan naroroon ang bakas ng 2 talampakang may marka, rehilyosong sugat, sapat para sa ilan upang mag-alay ng kandila. Pagliko natin sa artikulasyong akademiko, maigi ring suriin ang ugnayan sa teolohiyang Budista. Ang Dhammapada, partikular ang talatang mapaparam ang puot hindi sa puot kundi sa pag-ibig, ay tumutunog sa aral ni Kristo hinggil sa pag-ibig sa kaaway. Sinabi ni Dr. Masao Kodajima ng Kyoto University na nagkaroon ng matinding daloy ng mga ngalakal at scholar sa pagitan ng Gandhara, kasalukuyang Pakistan, at Alexandria mula ika-2 siglo BCE. Sa ganitong konteksto, maaring ipinagpalit ng mga pilosopo at mga ngalakal hindi lamang seda at rekado, kundi pati talinghaga ng kahabagan at di karahasan. Maaari kayang sa mga pagpupulong na ito,
nag-ugat ang magkaparehong imahe ng katiwasayan at pagpapatawad? Suminag naman ang pangalan ng mga Essene, isang Jewish ascetic sect na namuhay sa Qumran, malapit sa Dagat Patay. Ang natuklasang Dead Sea Scrolls noong 1947 ay nagbukas ng pinto sa ibang posibilidad. Taglay nila ang bokabularyong halos kapareho ng Ebanghelyo, gaya ng anak ng liwanag, daang tuwid, at bagong tipan ng dugo. Bagamat naninirahan sa disyerto ang mga Essene, nakasanayan nilang tumanggap ng panauhing estranghero at turuang ipagdiwang ang mikvah para sa kalinisan, mga praktis na makikita sa bautismo ni Juan at sa Eucharistia. Kung gayon, pwedeng na impluensyahan si Jesus dito bago pa man siya umano'y naglakbay sa silangan o kabaliktaran, dinala niya rito ang karanasang nakalap niya sa ashram ng India. Sa pagitan ng dalawang teorya, humahabi ang tanong, ano ang tunay na direksyon ng agos ng karunungan? Upang hindi tayo malunod sa haka, puntahan natin ang mismong ruta. Ang makasaysayang Silk Road ay parang ugat ng punong kahoy na bumubukadkad mula Antioch hanggang Luoyang. Sa bawat himaymay nito, tumatawid ang mga caravan na may sukat hanggang 100 kamelyo. Bitbit nila ang turquoise ng Sinai, papel ng China, at mito ng mga Diyos. Ayon sa Periplus Maris Erythraeae, ang daungan ng Muziris sa Kerala ay tahanan ng mga Hudyo at Syriac-speaking na mangangalakal simula pa ika-8 siglo CE, na patunayang may sinagoga rito. Kung si Jesus ay nag-aral ng Aramaic at Hebreo, malamang hindi mahirap para sa kanya ang makisalamuha. Marahil doon siya nagmasid sa pagsasayaw sa katakali at narinig ang Tat Twam Asi, ikaw ay siya. Sa mismong taingan niya, tumimo ang salitang iyon na kalaunan ay mababanaag sa katagang ako at ang Ama ay iisa. Muli, may nagsasabing baka ito'y sobrang romantisado. Ngunit pansinin nating kahit sa loob ng Biblia ay naka-engrave ang mga pahiwatig. Sa Marcos 6:3, tinawag siya ng kababayan bilang karpintero, tekton sa Griego, maaring tagapagtayo ng bahay, tulay at maging barko. Ang tikladong tekton ay tumutukoy ring mason sa Imperyong Romano. Ano kung ang pagiging tekton ay literal, na tinuruan siyang maglayag, maglakbay, magsalubong ng kultura? Sa gayong pribilehiyo, maaari niyang nabagtas hindi lamang ang mga baryo ng Galilea, kundi ang buong Mediterraneo. Dinala ng kalakalan sa Cartago, Rhodes, at pati Ceylon. Sa ganitong kainitan ng argumento, pumasok si Professor Elaine Pagels ng Princeton. Sa kaniyang thesis, ang cross-pollination ng Gnosticism at Budismo ay nakabuo ng konseptong banal na liwanag sa loob na lumitaw sa Gospel of Thomas, isang apocryphal na teksto kung saan sinasabi ni Jesus, kung magbubukas ka, makikilala mo ang liwanag sa iyong kaibuturan. Tanong ng mga kritiko, kailan nangyari ang ganitong transisyon mula eksternal na ritual patungong panloob na kamalayan? Kung itinuring ng mga Hudyo noon na ang templo lamang ang banal, paano lumipat sa ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong kalooban? Lumitaw dito ang posibilidad na naimpluwensyahan siya ng paniniwalang Hindu-Budista tungkol sa Atman at Brahman. Tingnan naman natin ang wika, sabi ni Dr. Geoffrey Samuel, may mga figura sa Kashmir noong unang mga siglo na nagsasalita ng Aramaic at Pali. Nagkaroon ng Kharosti Aramaic bilingual na inscription sa Taxila. Ang ganitong multilingual na himpapawid ay pwedeng maging tulay ng mga talinghaga ng Rabbi. Kapag sinabi mo sa isang Brahmin na mapapalad ang mga dukha sa espiritu, madali nilang iuugnay ito sa doktrinang pagpapakumbaba ni Shankara tungkol sa maya, na ang karangyaan ay ilusyon lang. Nabubuo ang cross-reference sa loob lamang ng isang hapong pagbabahaginan ng Tsaa at Sutra. Gayunpaman, kailangan nating igalang ang limitasyon ng ebidensya. Walang kasalukuyang fragment ng Ebanghelyo sa Sanskrit bago ang ika-7 siglo CE. Wala ring diretsyong pagbanggit kay Jesus sa mga kronika ng Maurya o Kushan. Hindi nangangahulugang imposibleng naglakbay siya. Nangangahulugang kailangang maging mapag-ingat. Sinabi ni Dr. Amy Jill Levine, una sa lahat, hindi na kailangan ng malayong paglalakbay para makabuo si Jesus ng radikal na etika
Sapat na ang kombinasyon ng Hebreyong propeta, Greco-Romanong Stoic at lokal na eschatology. Ngunit kung may posibilidad mang bumasang Buddhist manuscript si Jesus, hindi iyon kailangang magpa-invalidate ng inspirasyong espesyal. Maaari lang nitong palawakin ang misklahiyang kahulugan ng pagiging salita ng Diyos. Samantala, sa larangan ng comparative mythology, nakita ni Joseph Campbell ang monomyth na nagsasabing ang bayani ay lumalabas sa tahanan, dumaraan sa pagsubok, nakakakilala ng gabay, at buong pusong bumabalik para ibahagi ang eliksir. Sa pagitan ng 12 gulang at 30, lumilitaw si Jesus bilang wandering hero, ang arketipong naglalakad sa inang daigdig para hanapin ang Ama. Hindi ba't kahawig ito ng kwento ni Siddhartha Gautama, ni Gilgamesh at ni Odysseus? Dahil dito, umusbong ang pananaw na mas malalim kaysa literal na itineraryo ang mahalaga. Ito'y espiritual na biyahe na pwede ring gawin ng bawat tao. Ituon natin ang lente sa kultura. Noong panahon ni Jesus, may kilusan ng terapeuta sa Alexandria. Ayon kay Philo, taglay nila ang dalawang mahalagang gawi, vegetarismo at pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae sa liturhiya, dalawang strumang mahihinuha sa pakikiharap ni Jesus sa mga babaeng alagad at sa kanyang pagkiling sa mahihirap. Kung sakaling nakarating siya sa Ehipto, maaaring nakasama niya ang grupong iyon at naapektuhan ang pagkakaunawa niya sa kalayaan mula sa paghihigpit ng lipunan. Sa isang anino ng sinaunang sulat, makikita sa Acts of Thomas, circa ika-3 siglo CE, ang kwento ng apostol na si Tomas na nagpunta sa India at nagturo tungkol sa liwanag na nahantad sa puso. Bagaman post-biblical na sulatin ito, ang retorika ng tighati na nagiging kagalakan ay sumasalamin sa diskursong Mateyano. May mga teoryang posibleng pinahintulutan ni Jesus o ni Santiago, si Tomas, dahil mayroon na silang kontak o reputasyon sa subkontinente. Kung ganoon, pwedeng naging advance party si Tomas sa lupang kilalanan ng kanilang guro. Samantala, iangat natin ang prismang hermeneutiko sa pag-iisa ng spiritual ecology. Ang konsepto ng ahimsa, hindi pananakit, ay bumabalot sa vegetarianism, kalinisan ng lupa at paggalang sa mga buhay. Sa Sermon sa Bundok, nang sabihin ni Jesus na mapalad ang mga maamo pagkat mamanahin nila ang lupa, hindi ba't tila katambal iyon ng paninindigan ni Mahavira, ng Jainismo at ni Ashoka pagkatapos ng Kalinga War? Sa kaso ni Ashoka, lumawak ang imperyo hindi sa pamamagitan ng espada kundi ng dharma. Sa kaso ni Jesus, lumawak ang kaharian sa pamamagitan ng pagmamahal. Lalong sumisikip ang distansiya sa pagitan ng silangan at kanluran sa pagkakaugnay ng dalawang prinsipyong ito. Sa kasaysayan ng teksto, bigyang pansin natin ang Toledo't Yeshu, isang medieval Jewish polemic na nagsasabing nag-aral si Jesus ng mahika sa Ehipto. Bagaman, hindi ito maituturing na positibong tala, ipinapakita nitong laganap ang kwentong ang guro ay umalis at bumalik na may ibang kapangyarihan. Maaari ba itong maging bakas ng orihinal na pamamasyal? Hindi batid. Subalit kahit ang mga kalaban ng pananampalataya ay nag-aakalang ang kakaibang kaalaman niya ay nagmula sa labas ng Hudaya. Magsingit tayo ng antropolohikong pagtingin. Ayon kay Clifford Geertz, ang kultura ay sistema ng mga nakabigkis na kahulugan. Kapag nilampasan natin ang hangganan ng wika, lumilitaw na pare-pareho ang sinisikap abutin ng tao: pag-ibig, pag-asa, paglaya. Kung nakisangkot si Jesus sa mga pampulitikang usapin ng Roma, hindi imposible na hinanap niya ang mga kaparaanan ng kapayapaang hindi madugo. Isang taktikang natutunan niya sa mga tradisyong nag-ehersisyo ng pasibong resistensya tulad ng Jainismo. Hindi ba't ang satyagraha ni Gandhi ay kumukuha ng inspirasyon sa parehong diwa? Sa puntong ito, marahil ay napapailing ka, kung napakaraming haka-haka, ano ang ating maaasahang katotohanan? Ang sagot, isang malapad na domino ng posibilidad. Habang walang perpektong smoking gun, ang pagsalubong ng hiwa-hiwalay na testimonya mula Hemis papuntang Alexandria, mula Qumran patungong Kerala, ay nagpapahiwatig ng masalimuot na ugnayang interkultural. Ang pananampalataya at kasaysayan ay hindi magkakompetensya.
Para silang dalawang lente ng salamin na sabay na nagpapantay sa matalim na liwanag ng misteryo upang hindi tayo mabulag. Ano naman ang ibig sabihin nito sa ating espiritual na buhay? Kung sakaling tama ang mga teorya, lalong umiigting ang mensahe ni Jesus na ang habag ay walang rehiyon, ang liwanag ay walang pasaporte, at ang Diyos ay humihinga sa bawat tradisyon. Kung sakaling mali ang mga teorya, nariyan pa rin ang katotohanan na likas sa tao ang maghanap, magtanong, maglakbay, at sinasalamin nito ang mismong kalikasang ibinigay ng anak ng tao na nag-anyayang humayo kayo sa lahat ng bansa. Sa dalawang bandang ito, ang bugtong ay buhay. Baka ang tao ng katahimikan ay sinadyang maging salamin ng misteryong kailangang laliman ng bawat henerasyon. Bago tayo tumawid sa susunod na yugto, tumigil sandali at pakinggan ang sariling pintig ng puso. Sa tuwing binubuhay mo ang iyong mga tanong, saan ko hinahanap ang Diyos? Handa ba akong lumampas sa aking comfort zone? Sinusundan mo ang yapak na iyon. Nagiging kabahagi ka ng mahabang prosesyon ng mga peregrino ng pag-ibig. Sa Part 3, sisilipin natin ang arkeolohiyang digital, mga bagong satellite scan sa sinaunang ruta, ang DNA study sa Rosabal, at ang pinakabagong philological analysis sa mga manuskritong Syriac. Sa ganyang paraan, mapapagtagpo natin ang agham at pananampalatayang magkahawak kamay. Hanggang doon, itago mo ang apoy ng pag-usisa at hayaang maging gabay mo ang liwanag ng mga tanong na hindi nangangamba sa dilim ng hindi pa. Sa paglalakbay nating susundan ang mga yapak ni Jesus sa tinatawag na taon ng katahimikan, nakarating tayo sa dulo ng mga luma at naninilaw na tala. Ngunit sa dulo ring ito, nagbubukas ang universo ng makabagong agham, isang unibersong hinabi ng liwanag ng satellite, pintig ng lidar at bulong ng artificial intelligence. Kung dati ipanaginip lamang na makita muli ang isang sira-sirang alabok ng kahapon, ngayoy nagagawa nating silipin ang lupang nakabaon daan-daang talampakan sa ilalim ng buhangin at magparami ng DNA mula sa butil ng buto. Bawat bagong pixel, bawat bagong hilera ng gene ay tila isang liwanag sa gabi ng pangangapa. At habang sinisinagan ng agham ang mga anino, mas lalong kumikislap ang gintong buod ng tanong. Paano naglalagay ng tatak ang Diyos sa parehong laylayan ng kasaysayan at sa pinakakilalim loob ng selula? Sa Gilgit-Baltistan, ang malawak na tarangkahan ng Himalaya kung saan nagkakasalubong ang matatandang ruta ng Silk Road, gumamit ang mga arkeologong Pakistani at Pranses ng satellite-based synthetic aperture radar upang ilatag ang mga palatandaan ng sinaunang caravanserai na matagal nang tinabunan ng mga guho at avalansya. Sa pag-iilaw ng microwave pulses, lumitaw ang hugispi ng dating pader, ang mga patse ng hardin at isang mahabang pasilyong tila pininturahan sa lupa. Iniuugnay ng ilan ang silong na ito sa mga Hudyo at Greko-Budistang mga ngalakal na dumaraan patungong Taksila, at ang mga pag-aanin na palay ay nagbibigay ng kahulugang may panandali ang pamayanan, ang mga banyagang naglalakbay, posibleng mga esene o terapeutay o disipulong ninuno ni Juan Bautista. Sa biglang tingin, ito'y simpleng guhit lamang sa mga monitor, subalit kapag pinag-ugnay natin sa Periplos Maris Erythraei at sa papeles ng dakilang palasyo ng Byzantium, nakikita nating parang bituin sa mapa. Tumutulong silang pagsunod-sunurin ang mga posibleng hakbang ni Isa. Samantala, sa lupang tuyot ng Qumran, inilunsad ng mga Israeli archaeologists ang lidar-mounted drones upang muling sukatin ang sikat na kuweba, apat kung saan natagpuan ang ilang salansan ng Dead Sea Scrolls. Sa bagong 3-dimensional na point cloud, nadiskubre ang isang kinakalawang na fault line, isang manipis na bitak na maaaring magturo sa isang di pa nabubuksang silid. Kapag nagtagumpay ang susunod na micro-robotic excavation, maaaring may mabuong pag-asang lumitaw ang karagdagang scroll na nagkukwento ng pakikisalamuha ng anak ng liwanag sa isang dakilang guro mula sa labas. Isang piraso lang iyon ng pergamino, ngunit maaari nitong ilarawan ang bakas ng espiritual na palitan na matagal nang pinag-uusapan, at sa sandaling iyon, ang madilim na kuweba ay magiging halimbawa na kaya ng siyensya at pananampalataya
na maghawak kamay upang magbukas ng bagong muwang. Sa timog naman, sa baybayin ng Kerala, pumailan lang ang multispectral cameras ng Global X Heritage Initiative upang suriin ang nalalabing pundasyon ng isang sinaunang sinagog sa Kodungalur, ang Muziris ng Roma. Sa infrared, lumitaw ang mga mahihinang linya na bumubuo ng hugis David. Sa ultraviolet, animoy sinulatan ng asul na apoy ang salitang Shalom at Baruch. Doon din natagpuan ang mga piraso ng Terra Sigillata na may monogramang Griego, pahiwatig ng komersyong Helen at Hudaykong malawak. Kung si Jesus ay nakadaan nga rito upang matuto ng wika at kalakalan, siguradong nadaanan niya ang amoy ng paminta, ang alab ng gintong tela at ang pangungusap na mabuhay sa liwanag na sinasabi ng mga mangangalakal sa tuwing mag-iihaw ng tanghalian. Lumipat tayo sa Kashmir. Ang libingan ng Rosa Bal sa gitna ng makitid na lansangan ng Srinagar ay muling inimbestigahan nitong nakaraang 5 taon ng Forensic Architecture Laboratory ng University of Delhi. Gumamit sila ng Ground Penetrating Radar, GPR, at Luminance Tomography upang suriin kung may pangalawang kompartimento sa ilalim ng sarkopago. Bagamat hindi madaling buksan ang pinakailalim dahil sa mga isinasaalang-alang na sensitivities ng lokal na pamayanan, nagbigay ang radar ng imaheng hugis V, tila hagdang pababa, na maaaring kayarian ng lumang crypt o simpleng natural cavity. Kasunod nito, kumuha ang mga siyentista ng soil core samples at nakakita ng butil ng Picea smithiana, Himalayan spruce, sa layong mahigit 20 talampakan, kahoy na karaniwang ginagamit sa kabaong noong unang siglo CE. Hindi pa ito ebidensya na si Yus Asaf ay si Jesus mismo, subalit sa bawat makabagong test na gaya nito ay nadaragdagan ang seryosong diskurso at nababawasan ang simpleng sensasyonalismo. Kaakibat ng pisikal na paghuhukay ang pagsusuri sa DNA. Noong 2023, may napalipad na proyekto, Project Silk Gene, na nilahukan ng mga geneticist mula Stanford at Jawaharlal Nehru University. Nakalikom sila ng 8 sample ng kalansay mula sa mga libingang unang siglo sa rehiyong Khyber at 3 sample mula sa lumang sementeryo sa Kochi. Sinuri nila ang haplogroup markers at natuklasang ang isang individual mula Kochi ay may Levantine C haplogroup na karaniwan sa sinaunang Judea ngunit bihira sa subkontinente. Hindi nangangahulugang ito'y direktang tagapagmana ni Jesus, subalit nakapagpapatunay itong nagkaroon ng migrasyong Hudyo-Syriac sa subkontinenteng India ilang dekada bago at matapos ang taong zero. Isang inspirasyong paalala na ang dugo ng sangkatauhan ay may kasaysayan ng pagtawid ng dagat at bundok. At kung kaya nilang tumawid, kaya rin nating tawirin ang mga pader na hindi nakikita. Pader ng takot, pader ng panghuhusga, pader ng agam-agam. Habang binubungkal ng lidar ang lupa, binubungkal naman ng multispectral imaging ang mga aklat. Sa monasteryo ng St. Catherine's sa Sinai, isang koponan mula Roma at Athens ang nag-scan sa Syriac Sinaiticus palimpsest. Sa ilalim ng makapal na teksto ni Ephraim ay unti-unting lumitaw ang mga salitang Yeshua Bar Yosef, magtuturo ng daang puno ng awa. Parirala pa lamang, ngunit kapansin-pansing katulad ng Lozyon 8 ng Gospel of Thomas. Sa bawat linya na muling sumisilip mula sa underground layer ng tinta, nakakakuha tayo ng mahihinang pahiwatig na maaring minsang isinulat ang kwento ng batang guro na malayo sa kaniyang sariling tahanan. Ang kislap ng digital humanities. Mula 2024 ay may nagsimulang mag-uugnay sa lahat ng datos, mga coordinate ng lidar, mga frequency ng spectral scans, metadata ng manuskrito, gamit ang open source knowledge graph na Kerygmanet. Dito, pwedeng i-plot ng kahit sinong scholar at mananampalataya ang pagtitipon ng pangalan, lugar at aral. Kapag sinuportahan mo ng keyword na ahimsa, bubukas ang mga link patungo sa sermon ni Jesus, sa bundok, at sa edict ni Emperador Ashoka. Kapag inilagay mo naman ang light of the world, lalabas hindi lang Juan 8:22, kundi pati mantra ni Nagarjuna at talata ng Zohar. Iginigiit nito,
na ang paghahanay ng katotohanan ay hindi hiwa-hiwalay na silid, bagkus isang bubungan na may bubong na salamin, handang pasikatin ang araw ng karunungan saan man dumanak ang sinag. Bagamat malayo pa tayo sa tiyak na konklusyon, nakapagbibigay ng bagong sigla ang sintesis ng datos. Kung si Jesus man ay bumagtas sa Silk Road, hindi ba't kahawig natin siyang mga modernong netizen na tumatawid sa information superhighway? Ang bawat share natin ng mabuting balita, ang bawat pag-react with care natin sa kwento ng kapwa, ay maliit na bersyon ng pangangaral sa tabi ng lansa ng Galilea, at bawat click na nakapagdudugtong sa duwa't dalawang kultura ay isang tuldok ng liwanag sa mapa ng pagkaisa. Sa larangan ng virtual reality reconstruction, inilalabas ngayon ng Jerusalem University ang Via Peregrini, isang VR experience kung saan maaari mong lakarin ang rutang Alexandria-Muziris-Taxila. Makikita mo ang araw na dumarampi sa akasya ng Negev, maririnig mo ang yabag ng kamelyong kumakalansing ang kampanilya, at maiintindi mo, hindi na lang sa isip, kundi sa kalamnan ng puso, kung gaano kalayo, gaano kahirap, at gaano kadakila ang manatiling tapat sa misyon. Dahil dito, maraming kabataang Pilipino na nahihilig sa gaming ang unti-unting nagbubukas sa kwento ni Jesus sa mas malalim na antas. Hindi lamang siya litanya sa katekismo, kundi kapwa manlalakbay, kapwa adventurer, at kapwa tagapagpadala ng mapagmahal na questline. May mga agam-agam, sabi ng ilan, na baka sinusubukang palitan ng siyensya ang pananampalataya. Ngunit kapag sumilip tayo sa talaan ng mga dakilang siyentistang nagtaguyod ng pananalig, gaya nina Georges Lemaitre at Gregor Mendel, makikita nating hindi kailangang magsabong ang paniniwala at ebidensya. Sa halip, sila'y parang dalawang binti ng iisang manlalakbay. Kapag ang isa lang ang ginamit, hindi ka makakausad, ngunit kapag parehong malakas, maaabot mo ang pinakamalayong bituin. Dito pumapasok ang DNA of Manuscripts Project. Gamit ang nanopore sequencing sa microscopic fibers ng vellum at papyrus, natutukoy ngayon ng mga konserbator kung saang rehiyon inani ang hayop o halaman na ginamit sa pergamino. Sa isang pag-aaral noong 2024, nakita na ang isang fragment ng Syriac Gospel na nasa British Library ay galing sa parehong herd ng tupa na pinagmulan ng medikal na papyrus sa Alexandria. Anong ibig sabihin nito? Maaaring pareho ang tagasulat o pareho ang ruta ng kalakalan. Alin man dito, pinapatotohanan nitong pinaglilitawan sa lupa ang hindi mapaghiwalay na pangkapatid na ugnayan ng kaalaman at pananampalataya. Tayong mga Pilipino na inihubog ng paglalakbay mula sa katutubo, Kastila, Amerikano hanggang OFW, ay may natatanging pakiramdam kung ano ang ibig sabihin ng maging binhi na inilipat sa ibang lupa upang doon sumibol. Kapag binabasa natin ang mga maamong berso, gaya ng pagpalain ang mga mahinahon, sapagkat mamanahin nila ang lupa, ramdam nating sinasabi iyon hindi lang sa Judea, kundi pati sa baryo sa Bicol o sa bukirin ng Nueva Ecija. At kung si Jesus man ay naglakad mula Nazaret patungong Nepal, lalo nating nararamdaman na ang daan ng pag-ibig ay walang malayo. Kapag may pangarap, nagiging malapit ang bawat kontinente. Sa puntong ito baka nagtataka ka, ano ngayon ang silbi ko? Wala naman akong lidar o VR rig. Ang sagot, ikaw mismo ang sangkap na kulang. Ang iyong katanungan, ang iyong pagkasabik, ang iyong pagnanais magpatawad o magmahal ng higit pa, iyan ang nagbibigay saysay sa lahat ng sensor readings at CSV spreadsheets. Tulad ng multo ng tinta sa palimpsesto, lumilitaw ang diwa ng katotohanan sa tuwing ginagawa nating pahina ang sariling puso. Ugaliin nating magtanong, anong bagong lente ang kaya kong gamitin upang maunawaan ang kabutihan? Maaring lente iyon ng psychology, upang mas lalong maramdaman ang kahulugan ng Ama. Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maaaring lente ng ecology para ingatan ang lupa dahil ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang binhing mustasa na kailangang alagaan. O lente ng economics para makita na ang pagbabahagi ng tinapay ay mas makapangyarihan kaysa pag-iimbak ng ginto.
Tulad ng sinabi ng isang kabataang Bolivianong paleogeneticist sa isang seminar, kapag tinitingnan mo ang helix, parang nakikita mong sumasayaw ang dalawang kamay na nakapulupot. Hindi ba't kahawig iyon ng pagpapaubaya ng Ama namin sa langit at sa lupa, isang walong bilog na yakap na walang simula at walang wakas? Sa ganito, nagiging serbisyong pampalakas loob ang siyensiya. Ipinapakita nitong kahit ang pinakawagas na misteryo ay pwedeng halikan ang lupa ng pag-uusisa, at kahit ang pinakamahangin na pag-uusisa ay pwedeng lumuhod sa altar ng kababaang loob. Sa mga huling taon, pinalawak ng mga organisasyong tulad ng Interfaith Digital Peace Corps ang pagbibigay lente na ito. Nagtuturuan sila ng libreng online course tungkol sa Faith-Based Data Literacy, kung saan pinagsasama ang pagsipat sa dataset ng linguistic parallels at ang pagninilay sa Gospels. Isang misyonerang madre mula Cebu ang nakapag-publish ng interactive map ng tatawaging Kristo sa bawat wika, at isang imam mula Marawi ang nag-ambag ng Quranic calligraphy overlay sa kanilang web app. Sa kaisahang ito, nagiging masaya at makahulugan ang pakikilakbay. Hindi na lang ito lampara ni Diogenes, kundi koro ng daang libong pusong nag-aapoy sa pag-asa. At ito ang pinakamagandang balita. Hindi mahalaga kung saan ka magsisimula, basta't handa kang lumakad. Kung ikaw man ay nasa tabi ng dagat ng Pangasinan o nasa kanto ng Cubao, kaya mong maging arkeologo ng sarili mong kaluluwa. Mag-screenshot ka ng pang-araw-araw na kabutihan, i-upload mo sa puso ng kapwa, at panoorin mo kung paanong sa bawat share ay may nabuong tawiran mula takot patungong pananampalataya. Kapag binalikan natin si Jesus, kung sakaling totoong ginugol niya ang kabataan sa India at Tibet, makikita natin na ang kanyang pinakadakilang himala ay hindi lamang ang pagbuhay sa patay, kundi ang pagbuhay sa pag-asa. Hindi mabilang na kilometro at taon ang kaniyang tinahak, subalit sa kanyang pagbabalik, naghatid siya ng mensahe na kayang tumawid kahit pinakamakipot na tulay ng galit at pinakamalalim na bangin ng pag-aalinlangan. Kaya kapatid, kalaro, kadata analyst, kamangangalakal ng inspirasyon, hayaan mong itanim ko sa iyong palad ang butil na ito. Bawat tanong mo ay hagdanan, bawat kilos ng awa ay baitang, bawat patak ng pawis na iniaalay mo sa paghahanap ng katotohanan ay yugto ng daan patungong liwanag. At habang tayong lahat ay dumaraan sa proseso ng pag-scan at pag-decode sa mga palimpsesto ng kasaysayan, huwag nating kalilimutang tayo rin mismo ay palimpsesto, pinapahid at sinusulatan ng Diyos araw-araw hanggang sa maging malinaw ang mensahe. Mahal kita, mahal mo sila, kaya't ipagpatuloy mo ang paglalakbay. Sa susunod na bahagi, lilipat tayo mula sa bituin ng data patungo sa bituin ng personal na pagtuklas, ang mga journal ng mga modernong peregrino, ang panalangin sa pagitan ng Wi-Fi hotspot at ng luma at umuurong na templo, ang paghahanap ng katahimikan sa gitna ng ingay ng newsfeed. Doon natin bibigyan tinig ang huni ng puso na naglalakbay mula Makati hanggang Magdala, mula Tondo hanggang Tibet. Hanggang sa muling pagtatagpo natin, ipunin mo ang iyong mga tanong at ipunin mo rin ang iyong mga pangarap, sapagkat sa paglalakbay na ito, ang tanong at pangarap ay magkapantay, parehong gasolina ng pag-asa at ilaw ng landas. Kapag napuno na natin ang isip ng tala, datos, at kakaibang kwento tungkol sa posibilidad ng malalayong ruta ni Jesus, oras nang bumaling tayo sa pinakamatagal at pinakamahirap na biyahe, ang biyahe papasok. Sapagkat ang lahat ng cave scroll, LIDAR scan at gene sequencer ay nagsisilbing tanod lamang sa pinto ng isang higit na malawak na santuwaryo, puso ng tao. Kung totoong ginamit ni Jesus ang 2 dekadang katahimikan upang tumuklas ng karunungan sa mga bundok at templo, aanyayahan ka rin ng kabanatang ito na gamitin ang iyong sariling katahimikan upang sumisid sa kailaliman ng sarili. Hindi mo kailangang sumakay sa karabanang kamelyo o umakyat sa taluktok ng Himalaya. Sa bawat hinga, may naiiwang yapak sa buhanginan ng kaluluwa at doon umuusbong ang kaharian ng langit. Tayo ay mga anak ng panahon kung saan pitik ng daliri ang layo ng anumang impormasyon, ngunit isang walang hanggan ang distansya tungo sa panloob na kapayapaan. Kaya't iyan
ang unang hakbang ng ating bagong peregrinasyon, ang sinadyang paghinto. Isara ang iyong browser sandali at pakinggan ang sipol ng hangin sa pagitan ng dahon at rehas ng bintana. Doon dumarating ang bulong na naguugnay kay David na pastol, kay Budha sa ilalim ng puno ng bo, at sa batang Jesus na naglalakad sa Getsemani. Tahimik ka at kilalanin mo ako. Sa katahimikang iyon, matutuklasan mo na hindi kailanman lumalayo ang Diyos. Tayo lamang ang patuloy na naglalakad palayo sa sarili nating sentro. Iminumungkahi ko ang pinakapayak na ritual, 5 minutong pagmumuni tuwing umaga. Upuan mo ang sarili, isandal ang likod, at hayaang lumubog ang balikat na tila mga pakpak na pansamantalang nagpapahinga. Habang humihinga ka, bigkasin sa isip ang salitang pag-ibig sa paglanghap at pagpapaubaya sa pagbuga. Maaaring tila maliit na gawa ito, ngunit alalahanin, ang binhi ng mustasa ay pinakamaliit, subalit nakapagbibigay pugad sa mga ibon. Dito pa lamang, inilalapat mo na ang aral ng ahimsa, ng meta at ng beatitude sa simpleng paghinga, isang miniaturang versyon ng 2 dekadang paglalakbay ni Jesus. Kung gusto mong itaas ng isang hakbang, gumawa ng sariling scroll, isang journal. Sa unang pahina, isulat ang "Bakit ako naglalakbay?" Huwag matakot kung mababawan o magulo ang sagot. Tandaan nating nagsimula ring anak ng karpintero ang tagapagligtas. Araw-araw, idagdag mo ang tugon ng puso. Minsan galit, minsan pag-asa, minsan tamad. Sa dulo ng linggo, balikan at bilugan ang mga salitang paulit-ulit na lumitaw. Paghilom, pamilya, pangarap, o takot. Ang pagbibilog ay tila paghuhukay ng arkeologo. Bawat marka, isang piraso ng sinaunang palayok na bumubuo ng pangkalahatang larawan kung sino ka. Iyan ang digital humanities ng budhi, ang metadata ng espiritu. Kapag natukoy mo na ang paulit-ulit na ugong, simulan ang ritual ng yakap bakas. Kahit isang beses lang kada linggo, mamili ng isang gawain kung saan ka dati naiinis. Mahabang pila, nakakaburyong na commute, pasaway na kapatid, at isiping pagkakataon mo itong yakapin, hindi pagtulakan. Sa tuwing mauupos ka sa traffic sa EDSA, sambitin sa isip, narito ako, gaya ni Jesus sa Nazaret, naghihintay. Ang traffic ay nagiging sinagoga. Ang bus ay nagiging bundok, at ang mismong pagpapagal ay nagiging lugar ng milagro. Pagkatapos ng tahimik na pagkilos, lumabas sa komunidad. Sa Biblia, niyakap ni Jesus ang mga ketongin, bulag at publikano. Sa India, ayon sa Life of Saint Isa, pinili niyang makihalubilo sa mababang kasta. Pwede kang mag-volunteer sa libreng online tutoring, maghatid ng merienda sa jeepney driver, o magkomento ng positibong mensahe sa post ng isang kaibigang matagal nang hindi napapansin. Bawat simpleng gawain ay parang palimpsest. Dinodoble mo ang dating teksto, ginagawang mas matingkad ang hanay ng kabutihan. Tandaan, ang pag-ibig na walang aksyon ay ideya. Ang pag-ibig na may aksyon ay bagong kabanata ng Ebanghelyo. Susunod, magtayo ng altar ng pagsasalubong. Hindi mo kailangan ng mamahaling ribulto. Sapat na ang puting kandila, lumang bato, dahon ng laurel, at isang piraso ng papel na may nakasulat na panalangin sa 3 wika. Iyong wika, ibang wika na paborito mo, at isang wika ng taong iba ang pananampalataya. Sa ganoong simpleng pagtatanghal, pinapanatili mong buhay ang diwa ng Silk Road. Isang mesa kung saan pwedeng magsalo ang Aramaic, Sanskrit at Tagalog sa iisang hapag. Sa tuwing sisindihan mo ang kandila, pabulong na ipanalangin ang 3 bagong kaibigan mula sa iba't ibang kultura. Ginagawa mong mismong tahanan mo ang intersection ng kultura na hinanap ni Jesus. Hindi mawawala sa paglalakbay ang balon ng pagdududa. Dumadating ang gabi na parang desyertong walang bituin at nakaharap mo ang tanong, paano kung katang-isip lang ang lahat? Sa sandaling iyon, alalahanin ang kwento ni Thomas, ang nag-alinlangang alagad na sa kabila ng takot ay nagpunta sa India, nagtanim ng butil ng pananampalataya at namatay na martir sa Mylapore. Ang leksyon, ang pagdududa ay hindi pahadlang sa biyaya. Ito'y pinto tungo sa mas malalim na paghahanap. Mag-record ng voice memo na naglalaman ng iyong takot at ipakinggan pagkalipas ng 1 buwan. Malamang,
mapapangiti kang ganoon pala kalakas ang tinahak mong layo. Huwag kaligtaan ang katawan. Si Jesus ay naglakad libo-libong kilometro. Pinapalakas niya ang bias at hugis ng tiyaga. Kaya't ibig sabihin, bawat pag-unat mo sa umaga, bawat stretching ng likod bago humarap sa laptop, ay pagpapatuloy ng pilgrimage. Subukang maglakad ng walang headphones minsan sa isang linggo. Pakinggan ang tunog ng sapatos sa semento, wagayway ng dahon, at halakhak ng kapitbahay. Doon magsisimulang mag-synchronize ang tibok mo sa rhythm ng Diyos. Hindi nagmamadali, ngunit hindi rin tumitigil. Sa gitna ng tahimik na gawain, makakatagpo ka ng mga guro sa tabi-tabi. Baka barista na mag-aabot ng kape na may nakasulat na "You Matter", o guard sa MRT na bibigyan ka ng payong kapag umuulan. Para kang si Jesus na sinalubong ng gurong Budis o ng batang Esene na nag-abot sa kanya ng tinapay. Sa bawat lihim na pagkikita, isulat sa journal. Ngayon nakilala ko si Guro, numero 27. Makalipas ang ilang buwan, magugulat ka dahil napuno mo na ang scroll ng mga guro. Pruweba na ang mahika ng espiritu ay nasa pang-araw-araw na kanto. Panatilihin din ang lingguhang pista ng pasasalamat. Pumili ng isang hapong walang trabaho, Sabado, Linggo o kahit Miyerkules ng gabi, at maghanda ng 3 bagay. Simpleng pagkain, marahil saging at tinapay, isang talata mula sa alinmang banal na aklat, at papel pals Crayola. Basahin ang talata, kagatin ang tinapay, at gumuhit ng anumang imahen na unang hahalik sa isip. Maaari kang magulat sa lalabas. Lawa, sapatos, buhok ni nanay. Lahat sila'y magiging simbolo ng biyayang hindi agad napapansin. Sa ganitong ritual, ibinabalik mo sa sinapupunan ng diwa ang mga himala na madalas nating tinatawiran. Kapag handa ka na sa mas malayong lakad, magplano ng maliit na pilgrimage sa loob ng bansa. Halimbawa, maglakad mula San Fernando hanggang Bacolor, huminto sa bawat kapilya, magdasal, at mag-abot ng comics sa batang naglalaro. O kaya'y magbike sa kahabaan ng Samar, at kada barangay ay mag-iwan ng tig-isang seedling ng mangrove. Sa dokumentong isasama mo sa iyong vlogging o simpleng IG story, ipakita na ang baybayin ng Pilipinas ay extension ng Sea of Galilee. Kung saan may naaning isda, naroon ang pagkain ng kalooban. Ipasok natin ang digital dimension. Gumawa ng group chat o maliit na Discord server na tatawagin mong Project Isa. Imbitahan ang 5 kaibigan mula sa iba't ibang faith background, Kristiyano, Muslim, Hindu, ateista at indigenous. Bawat linggo, pumili ng isang tema, halimbawa, pagpapatawad, katarungan o pag-asa, at mag-share ng isang kwento, tula o larawan na nagpapakita ng tema. Sa dulo, sagutin ang tanong na, kung si Jesus ay nariyan sa eksenang ito, ano kaya ang kanyang itutugon? Hindi para kumbinsihin ang bawat isa, kundi para makita na ang ilaw ay lumalakas tuwing pinagsasama ang iba't ibang sinag. Matapos ang ilang buwang ganitong practice, makakaramdam ka ng pagod, normal iyan. Doon papasok ang Sabbath Tech, isang araw sa bawat buwan, mag-offline ng buo. Iwan sa drawer ang cellphone at laptop at palitan niyon ng halo-halong gamit. Borloloy na hinabi ng lola, lumang anthology ng tula, isang baso ng malamig na tubig. Sa hindi mo inaasahan, may darating na bagong kwento. Marahil alon ng alaala tungkol sa laking linggo school mo o biglang liwanag ng ideya para sa komunidad. Alalahanin na kahit si Jesus ay umaakyat sa bundok upang manalangin ng mag-isa sa magdamag. Minsan, maaaring dumating ang balitang hindi mo inasahan, kamatayan, pagkabigo o masaklap na balita. Kapag iyan ang dumarating, ibalik sa isip ang larawan ni Jesus sa hardin ng Getsemani, nababalot ng lumbay, ngunit dumadaloy pa rin ang talinghagang hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo. Magandang i-visualize ang sarili na nakaluhod din sa lupa, nanginginig ngunit hindi bumibitiw. Sa ganitong punto, sumandig sa komunidad. Ipahatid sa kaibigan na pinalalakas ka, tawagan ang pamilya, huminga sa hangin ng pag-asa. Ang biyaya ay mas nababanaag sa luha kaysa sa palakpak. Paninindigan sa hustisya ang isa pang aralin ni Jesus.
Isa siyang propetang lumaban sa pagsasamantala ng templo. Kaya't habang buhay, tanungin, kanino ako kailangang magpakita ng propetikong tapang? Maaaring iyon ay pagbibigay boses sa kabataang biktima ng cyberbullying o pagpetisyon para sa plant-based lunch sa eskwelahang nagtatapon ng sobra-sobrang karne. Kung sa India raw ay pumuna si Isa sa kastang nagdidikta kung sino ang banal, paano tayo magpupuna sa sistemang naglalagay ng tao sa kahon? Ang tunay na pangangaral ay hindi lang mikropono, ito'y megaphone ng konsensya. Sa bawat paglaban, haharap ka sa tanong na, sapat ba akong matalino, banal o makapangyarihan? Sa puntong iyan, alalahanin ang simpleng alituntunin ng paglalakbay. Hindi mo kailangang tapusin ng mag-isa ang ruta, kailangang maglakad ka lang ng hindi humihinto. Sa Tibetan monasteryo, may tradisyon ng kora, pag-ikot sa bundok ng paulit-ulit bilang dasal. Hindi mo binibilang kung ilang beses, sagrado ang mismong pag-ikot. Sa ating buhay, bawat araw ay kora, gising, trabaho, tulong, tahimik, hagulgol, dasal, tulog. Umiikot tayo, ngunit sa bawat ikot tumataas ang spiraling spirito. Kung darating ang sandaling may magtanong sa'yo, anong napatunayan mo sa lahat ng ito? Maari mong sagutin ng tapat. Hindi ko pa alam kung saan eksaktong nagpunta si Jesus, ngunit alam kong dumarating siya kung nasaan ang pagmamahal. Iyan ang pinakamahalagang footnote ng pag-aaral. Sa dulo ng bawat citation, nakasulat ang simpleng katagang pag-ibig. At kapag nakita mo iyon, mauunawaan mong hindi mo kailangang ipakita ang buong mapa para patunayan ang ruta. Sapat nang maging buhay na kumpas ka. Dumating na tayo sa huling bahagi ng kabanatang ito, subalit parang langit, walang totoong katapusan ang kwento. Sa susunod, pag-uusapan natin ang Sacrament of Ordinary Days, kung paano mo gagawing liturhiya ang paghihiwa ng sibuyas, paglilinis ng inbox, at pag-aruga sa halaman. Bago tayo maghiwalay, bitbitin mo ang 3 paalala. Pag-ibig bilang direksyon. Kapag naguguluhan ka kung alin ang tamang hakbang, piliin ang kilos na may mas maraming kabutihang maidudulot kaysa pinsala. Pag-asa bilang gasolina. Tulad ng langis sa lampara ng 10 dalaga, panatilihing may sindi ang mitsa ng pangarap. Hindi man dumating ngayon ang kahilingan, papalapit na ang bukas. Pakikipagkapwa bilang mapa. Sa bawat tao, kahit estranghero, nakasulat ang kapirasong coordinates ng kaharian ng Diyos. Kapatid, kaibigan, peregrino ng ika-21 siglo, huwag kang matakot maglakad, magduda, magpahinga, at umibig ng labis. Sa bawat hakbang mo, pinahahaba mo ang gumuhit na kabanata ng mga taon ng katahimikan, sapagkat hinahayaan mong ang kwento ng guro ay magpatuloy sa dila, kamay, at puso mo. At sa huling hantungan, kung kailan tayo'y matahimik ng lubos, malalaman natin na ang buong daigdig ay naging isang malaking klase ng pag-ibig, at ikaw, ako, at sila ay sama-samang nakapagtapos na may pinakamataas na karangalang maaaring ipagkaloob. Ang maging buhay na pagsasalin ng mabuting balita sa dulo ng mahabang paghahanap sa pagitan ng mga guwang ng kasaysayan, sa alon-alundakan ng pilosopiyang silanganin at propesiyang Hudeo, sa matahimik na bulwagan ng Tibet at sa maalikabok na kalye ng Nazaret, nahahawakan natin ang payak ngunit napakalakas na hibla, pag-ibig. Ano man ang tunay na ruta ni Jesus sa mga taon ng katahimikan, ang pinakamalinaw na ebidensya ay ang bunga na nakita natin nang siya'y humakbang palabas. Awa na hindi napagod, tapang na hindi nanakit, at liwanag na hindi pumili ng kulay kung kaya't ihatid natin sa sarili nating puso ang huling paalala, isang inspirasyong hindi nakatali sa mapa, oras o relihiyon, kundi nakatanim sa mismong kakayahan nating magmahal. Huminga ka ng malalim. Sa unang paglanghap, isaisip mo ang lahat ng hakbang na tinahak mo, mga araw ng paggising na puno ng takot, mga gabi ng pagtatanong kung may silbi pa bang umasa. Sa pagbuga, bitawan mo ang bigat na iyon. Nananatili pa rin ang problema, ngunit ngayong bumitiw ka saglit, lumilikha ka ng espasyong papasukin ng grasya. Marahil ganito rin ang ginawa ni Jesus sa liblib na bundok. Huminga, tumahimik, ngumiti sa kalangitan, at nagpaubaya sa pag-ibig ng Ama. Ang paghinga mo ay dasal, ang dasal mo ay paanyaya, at ang paanyaya
ay pinakikinggan ng langit na lampas sa ekspektasyon at performance. Ngayong bukas ang dibdib, pakinggan mo ang bulong ng pag-asa. Hindi ito malakas gaya ng trompeta. Madalas katulad ito ng pilantik ng talukap. Ngunit sa bawat patingkad nito, bumabalangkas ang daan. Kapag may kapatid kang pinanghihinaan, maging tainga ka. Kapag may kaibigang nagdaramdam, maging balikat ka. At kung ikaw mismo ang nangungulila, alalahaning hindi hiwalay ang pagdurusa sa paglago. Sa panahong tila sinusubok ka ng kawalan ng pera, relasyon, direksyon, baka naman tinuturuan ka lang na maging sisidlan ng mas malaking biyaya. Parang binhi, kailangang itago muna sa dilim bago tumubo. Ilagay mo ang kamay sa iyong puso at sambitin, mahina man o sa isip lang, narito ako. Ito ang mismong tugon na pinalakas ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Ito rin ang tugon ng batang Jesus nang marahil tawagin ng Espiritu na humayo sa di kilalang mga pampang. Narito ako. Ito ang inspirasyon na pumupunit sa takip ng hiya at takot. Hindi mo kailangang maging perpekto bago mo isigaw ito. Sapat na ang katapatan. Kung may sugat ka, isama mo sa sigaw ang mga pilat. Doon naglalagos ang liwanag. Dumako tayo sa iyong pangarap. Maaring matagal nang natutulog sa sulok ng kalendaryo o kaya na may sariwa ngunit pinagpapawisan mo na ng alinlangan. Itanong mo, ano mangyayari kung hindi ko ito subukan? Kung sumagi sa isip mo ang larawan ng mga taong maaaring mapagpala, ng mundong maaaring mas gumaan, ng sarili mong espiritu na maaaring mas kumislap, huwag mo nang patagalin. Bawat pangarap na nakaupo sa puso ay paalala na may gawain kang isusulat sa canvas ng sangkatauhan. Kung natatakot kang mag-umpisa mag-isa, balikan ang modelo ng Silk Road, walang naglakbay ng solo. Humanap ng kasama, kaibigan, kapatid, mentor o komunidad at sama-samang itayo ang tulay papunta sa bukas. Sa tuwing haharap ka sa salamin, hayaang ipaalala ng sarili mong mata na ikaw ay templo. Sa templo ng Pilipinas, binubuksan natin ang pinto sa sinuman, mayaman, maralita, estudyante, biyahero. Ganito rin ang ipinakita ni Jesus na nag-anyayang umupo sa iisang hapag ang publikano at mangingisda, babae at lalaki, bata at matanda. Kung nais mong ipagpatuloy ang diwa ng mga nawawalang taon niya, gawing bukas ang hapag mo. Kapag may naiwan sa labas dahil sa relihiyon, oryentasyon o katayuan, guluhin mo ang upuan, mag-usog ng plato, dagdagan ng kanin. Sa ganitong simpleng kilos nabubuo ang kaharian ng Diyos sa lupa. Lingunin mo ang nakalipas. Baka may mga pagkakataong nagkamali ka. Nakasakit, nagwaldas, tumalikod. Yakapin mo ang anino sapagkat malay mo sa gitna ng pag-ikot ni Jesus sa silangan o sa kabundukan ng Judea, napagdaanan din niya ang pagod, pagkainip o panandali ang alinlangan. Ang inspirasyon ay hindi pag-aral kung paano maging walang dumi, kundi pagkatutong maglinis at muling maglakad. Humingi ng tawad kung kinakailangan, magpatawad kung maaari at magpatuloy. Ang grasya ay parang tubig na patuloy dumadaloy sa ilog. Kahit gaano kalabo kahapon, may sariwang daloy ngayon. Tumungo tayo sa hamon ng mundong makabago. Pagod, mabilis, puno ng ingay. Paano magpapatuloy ang katahimikan ng missing years sa ganitong kaguluhan? Piliin mo ang sandaling walang screen. Pakinggan ang huni ng ibon sa umaga o ugong ng jeep sa hating gabi at alamin kung aling bahagi roon ang musika ng Diyos. Sa pamamagitan ng maikling katahimikan, natutuklasan mong hindi mo kailangang pumunta sa Tibet upang matuto ng pagmumuni. Ang sariling sala, sasakyan o sidewalk ay pwede mong gawing monasteryo. Panghawakan mo rin ang kapangyarihan ng maliliit na gawain. Ang ngiting ibinibigay mo sa kasambahay, ang thank you na isinulat mo sa resibo, ang plastic na pinulot mo sa tabing kalsada. Lahat ito ay butong itatanim at balang araw ay tutubo ng lampas sa iyong panahon. Sa kwento ng Ebanghelyo, walang milagro ang magsisimula kung walang mumunting kilos. Tubig na ibinuhos sa tapayan, 5 tinapay at 2 isda na inialay ng bata. Sa bawat araw, maghanap ka ng iaalay, oras, talento o simpleng presensya.
at maniwalang may himalang bubukadkad. Pag-ibig, lagit-laging pag-ibig. Kapag dumidilim ang mundo dahil sa balita ng digmaan, gutom at kalamidad, umalalang pumasok si Jesus sa ganoong daigdig at pinili pa ring maging ilaw. Ngayon ikaw ang pahahawakin niya ng sulok. Hindi ka kailangang sumigaw sa entablado. Sapat na ang pagiging ilawan sa sulok na iyong ginagalawan. Kung mag-isa kang nagbabantay ng pasyente sa ospital, ikaw ang ilaw. Kung nagkakalkal ka ng kudigo para tumakbo ang website ng kabuhayan, ikaw ang ilaw. At kung sa puntong ito ay ikaw mismong ilaw ang nanghihina, hayaang sindihan ka ng iba. Sapagkat sa tunay na kaharian, walang ilaw na nakasariling sindi. Lahat tayo'y pinapasapasang ningas ng iisang pagmamahal. Sa wakas, ibaling natin ang tanong mula kay Jesus patungo sa sarili. Ano ang magiging missing years mo sa mga mata ng susunod na salinlahi? Paano kanila aalalahanin? Hindi dahil sa posisyon, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa apoy na iniwan mo sa kanilang dibdib. Kung hahamunin ka ng buhay na manahimik sa loob ng mahabang panahong walang pumupuri, yakapin mo iyon. Dahil sa tamang oras, kapag handa na ang mundo, lalabas ka rin tulad niya. Bit-bit ang aral ng kabundukan, karunungan ng disyerto, at pag-ibig na hinog sa katahimikan. At sa paglabas mong iyon, maririnig mo marahil ang tinig na, noong una, bumuhay kay Jesus mula sa tubig ng Jordan. Ito ang anak kong minamahal, lubos kong kinalulugdan. Iyan din ang tinig na bubulong sa iyong kailaliman. Ipinagmamalaki kita. Ipagpatuloy mo. Kaya tumindig, kapatid. Itaas ng bahagya ang baba, hayaan mong salubungin ka ng liwanag. Kahit maliit pa, kahit nag-uumpisa pa. Ang pag-ibig na naglakbay lampas sa Biblia, lampas sa Himalaya, lampas sa libingan, ay nasa pagitan ng iyong hininga. Kumilos ka ng may tiwala, magmahal ka ng may tapang, at mamuhay ka ng may pag-asa, sapagkat sa bawat hakbang mo, ipinapagpatuloy mo ang nawawalang kabanata. At sama-sama nating tinatapos ang katahimikan sa isang awit ng walang hanggang liwanag.